Nako, breaking news! Attorney Baligod may isiniwalat sa Bilyonaryo News, no? Nagulat po yata rito Bilyonaryo News, no? Sa tindi ng kanyang mga sa kanyang mga isiniwalat na sikreto at mga plano, no? At talagang pahiya dito si Boying dahil sa kanyang sinabi na may pagkakakonek daw sa panahon ng Pangulong Duterte o may sa panahon Duterte yung mali-maletang diniliver, no? Sinagot kagad ni ni Attorney Baligod, no? Ito, painggan po natin sinabi ni Attorney Baligod at bago tayo sa Bilyonaryo News, no? Ombudsman, umamin ka rin sa wakas sa na may deliveries. Di ba? Totoo yan. Huwag mo sabihin na hindi mo inamin yan. Ibig sabihin, partial lang inamin mo, doon lang sa may Duterte. Alugi naman yan. Parang, ano yan, lahat peke, at tapos, ang totoo lang yun sa panahon ng Duterte, imposible yan. Napaka-imposibleng bagay na yan. Yan ang walang kredibilidad ng ganyang sasabihin na Duterte lang sinilip mo. Yan ang dapat sabihin ni Pinky, walang kredibilidad. Di ba? Hindi ka panipaniwala. Ikaw, naniniwala ka? Kahit grade 2 hindi ka maniniwala Kung grade 2 ka lang, ha? Pwede ba yon? Lahat hindi totoo. Tapos isa lang totoo, yung pabor ka. Di ba? Pero kinulayan mo ng politika na mag-umpisa ito sa Duterte time. Dahil yan ang palusot ng HOR member na nakausap mo. Hindi po intelligence ang source mo. Aaminin mo na read na pinaigting ang deliveries during Marcos Jr. para hindi ka masabihan na nagbubulag-bulagan. Nako, sabi niya kasi delivery ng maleta nagsimula na noong panahon ni Duterte ayon kay Ombudsman Remulla. Barado ka ngayon dito. Matalino si Baligod, sabihin ko sa inyo. Kung si Senator Marcoleta, sabi ko sa inyo, pang senador, wala ko sa posisyon wala naman sa posisyon siya Baligod natural na tao lang to mamamayan Hindi kayo lulusot dito, no? Wala kayong lulusutan dito, maniwala kayo sa akin. Eto, painggan natin ang pasabog ni Baligod na kung saan ang tindi ng hawak ng ebidensya ng mamang ito. Nagulat ata Bilyonaryo dito Painggan nyo. Former Congressman Sor told us last night that you had meetings or discussions with the retired officers prior to their first press conference. Yes, we were all glued to our television sets watching the Blue Ribbon Committee investigation on the flood control anomaly, no? And nakita naman natin kung paano natrato si Orly Gutesa. So sabi ko, bakit ganun ang nangyari, no? Nawala si Orly Gutesa. So hinanap ko yung mga kasamahan niya. So I exerted effort to locate them, contact them, at nakausap ko initially 4 no, sa kanila. And then, tinanong ko, ano ba yung kinikwento ni Orly Gutesa? At sinabi nila, totoo yun, sir. So, meron pa ba kayong ibang kasamahan who can validate what you are telling me now? Sabi ko, yes, sir. So, hanggang dumami po sila. Marami po akong nakausap. And then sabi ko, pwede nyo bang ibahagi ito sa ating bayan para naman makatulong kayo na malutas itong iniimbestigahan ng Senado tungkol sa pagnanakaw. At pumayag naman po sila. So kanya-kanya silang bigay ng statement nila at prinases ko po yung mga sinasabi nila, and then ang final output was their pinagsamang sinumpaang salaysay. Bakit po kinailangan, sir, na joint at pinagsama-sama ito at hindi hiwa-hiwalay? Kasi common yung kanilang nalalaman Pag susuriin po ninyo yung affidavit nila, yung unang portion doon, sinasabi lamang nila na pare-pareho silang empleyado ni Zaldico, pare-pareho silang nag-deliver ng pera sa mga iba't ibang personalidad. No? Ito na nga At pare-pareho silang mga dating sundalo. Tama. Tao ni Saldi to. Tao to ni Saldi ko. Hindi to tao ng mga Duterte. Ano sinasabi mo destabilization? Tao nyo si Saldi ko Di ho ba? Huwag yung sabihin, Duterte na naman to. Di ba sinabi ng Palengkera yata? Ni Palengkera, kagagawan, di ba si Duterte Camp daw to? Duterte Camp? Tao ng administrasyon to si Saldi ko. Di ba? Si 6 ang Marines at 2 ang dating Philippine Army.
So yun yung ginamit nating adject na pronoun doon yung kami, no? Pero pagdating po sa specific allegations, nakalagay doon kami, tube, voluntate, etc. ay nag-deliver kami sa bahay ni ganitong mambabatas. So specific naman yun eh. Pero yung nagsasabi na bakit daw joint, hindi yata nila nabasa yung affidavit. The Philippine Navy said, Attorney, Inuusgahan kagad nila kahit di pa nila nabasa. Ganyan sila. Tapos sabi nila walang kredibilidad. that 4 out of the 18 ex-officers were never part of the service. Did you have the chance to verify their identities and records before presenting them publicly? Yes, that was I think, an assertion of the Philippine Navy while they were still validating the identities of these 18, no? Napakaaga nilang nag-comment na 4 daw ay hindi Marines. Pero kahapon po sa NBI ay napatunayan po namin na 16 talaga ang dating Marines at 2 ang dating Army. O, tamo, wala naman, nagsisinungaling ba si Baligod? Sila nag-iimbento. Ipinapakain nila doon sa mga vloggers na para ipakalat, para lumalabas, sinungaling ang mga Marines. At ibinigay namin sa NBI yung kanilang serial number. No? And according to NBI Director Matibag, Attorney, majority of them had also been dishonorably discharged at involved din daw ang ilan sa cases like frustrated murder, violence against women, and estafa. Does this affect their credibility at all? Hindi po dahil yung assertion ni NBI Director ay mali. No? Walang rape case, walang murder charges, wala po, no? Dishonorably discharged sila dahil po sa family problem. Bigyan ko kayo ng halimbawa. O, may nagsabi dyan na ang dami ng problema niyan, ganyan-ganyan, talabat lang, nagdadrama-drama daw. Alam nyo, tao yan, Marine yan. Tayo nga minsan ay nakakaluwag-luwag na tayo sa buhay dahil problema, nagkakasakit tayo, may lakad tayo minsan. Hindi naman lagi sila sama-sama eh. Talagang lahat gagawa sila ng paraan para talaga ma-discredit lahat ito. Pero pag Duterte yung usapan, lahat kahit mali, gagawin nilang tama yan. Maniwala kayo. Di Siguro ba napapress ko nga yung gorilla? Kasi may Duterte times daw. Gumban, no? May sakit yung hindi si Gumban ito. I forgot. Si Tube, for example, Alright. no? Bernard Tube. Yes. Oo. Nung may pamilya na siya, may mga anak na siya, sabi ng asawa niya, pwede ba tayong magpatayo ng sarili nating bahay? Nag-loan po siya. At ang lumabas, ang take-home pay na lang niya ay 5,000 kada buwan. 2,500 kada kinsenas. Kung may sakit na yung kanyang anak, bumili ng gamot, wala na silang makain. Tama. Kaya umalis po siya sa Philippine Army. Yung isa naman po doon, ay nagkasakit yung tatay niya at saka asawa niya, nagkasabay. Humingi siya ng palugit lang na 3 araw na extension ng kanyang vacation para maalagaan niya yung tatay niya at saka yung asawa niya. Pag-report niya after 3 days, discharged na siya. So ganun po yung nature ng pag-separate sa kanila sa serbisyo. Wala namang involved na moral turpitude. Kaya yung sinasabing credibility dahil dishonorably discharged sila is not really an accurate description of their character. NBI Director Matibag, Attorney, also said that a retired Matibag, painggan mo to. Kaya Baligod i-rebat mo yung sinasabi niya. general from PMA class of 1975 had recruited over 100 individuals to serve as security personnel for Zaldico, including the 18 ex-officers, your clients. Can you tell us who this retired general is? I don't know too. But I'm sure he is referring to General Sodusta, who belongs to class 75 of PMA. Pero may mga nauna sa mga Makikita mo si Baligod talagang matalino. Talagang consistent yung sinasabi. Hindi siya nag-iimbento. Hindi ganito yung tao nag-iimbento, haharap sa media. Sino mas nag-iimbento tignan? Yung panay harap sa media, katulad ni Senator Marcoleta, panay harap, maya, may programa pa net 25, o yung ayaw magpaharap. Sige nga, sino may tinatago sa kanila?
Si Pinky, ayaw magpaharap-harapin yung mga to. Sige nga, sino sa kanila? Si Martin, ayaw makausap man lang. Sino? Tapos sabihin nyo, ito, mga to sinungaling. Wow! Iba na pala sinungaling ngayon. Maya't maya gusto ma-interview. Di ba? O yung isa naman, ayaw magpa-interview, ayaw makatawag. Sino mas sinungaling? Team na ito na nagtrabaho kay Saldico bago kay General Sodusta. So how could General Sodusta recruited this when they were employed first by Saldico earlier than Sodusta? So I think si Takot na takot si Pinky na makaharap si Baligod. Promise ko sa inyo, wala ka sa kalahating kaalaman nito. Maniwala ka sa akin, dudurugin ka nito sa Senate hearing. Mapapahiya ka, Pinky. Combination ni Senator Marcoleta versus Baligod. Mapapaya. Kaya hindi pwede si Pinky iharap si Baligod dun sa Senate hearing. Plus 18 Marines. Ubod on live, Philippines, mapapahiya si Pinky. Maniwala kayo sa akin. Mako-cross-exam sa neto. Maiipit siya, maniwala kayo sa akin. Ipit niya. Iyan ang iniingatan ni Pinky. Director Matibag is getting the wrong informations. Tingin nyo ba relevant sa investigation si General Sodusta? Hindi po eh. Kaya nga, ang daming peripheral issues na yun ang tinututukan ni Director Matibag, no? Katulad nung sinasabi niya na mahirap kasi itong mga 18 na ito, kaya napilitan silang gumawa ng affidavit. So there is an insinuation, no, na binayaran sila. Masyado naman yatang mababa ang tingin ni Director Matibag sa mga ito. Why not focus on the central issue? Totoo ba na nag-deliver sila ng pera sa mga personalidad na minention nila? Yun lang ang dapat tutukan eh. May kilalaban ho ba, attorney, ang mga Duterte dito sa Yan, yung magandang tanong. Ang gandang tanong. pagtad ng mga ex-officers na ito? Ako po ay before God and men, I can say na wala. No? In fact, wala nga akong nakakausap sa mga Duterte. Si Vice President, never ko pa yan nakausap. Meron siya si Baligod, yung naka-peacebomb sila ni Duterte. Kasi tatakbo ata si Baligod noon. Kahit sino naman politiko sa panahon ng Tatay Digong, tatakbo ka, hindi ka didikit kay Duterte, hindi ka ba peacebomb? Diba? Didikit ka kasi malakas si Duterte. Common sense. Itong mga to talaga. O nakaharap man lang. Hindi po totoo yun. At bakit yun naman ho hiningi ang tulong ni former Congressman Mike Defensor? Oo. Nung pumayag na gumawa ng affidavit ang mga 18 na ito, ay naalala ko yung nangyari kay Gutesa. Kaya kinausap ko po siya, hindi niya alam na nakausap ko na yung 18. Sabi ko, Sec Mike, ano ba ang nangyari kay Gutesa? Kasi ayaw kong mangyari sa kanila yung nangyari kay Gutesa na dinukot eh. Yes. So nagkwento siya, etc. So I know what to avoid, I know the pitfalls para ma-protectionan ko naman itong 18. At bakit, attorney, kinailangan gawing witness sa joint affidavit si evangelical leader Efraim Tendero? Yes, because I want to foreclose any debate on the voluntariness of the execution of their affidavit. Kaya hinarap ko sila sa obispo para makita nila na hindi sila pinilit, Grabe. tinakot o binayaran. Kumpleto, may obispo, may sinumpi na yung ng NBI yung pumirma ng affidavit nila, nagtatak, kumpleto, pati nag-witness pinapunta, serial number ng mga maris binigay, lahat ibinigay ng ano eh. Lahat parang nag-apply ng matinding trabaho to mga to eh. Lahat ibinigay, walang tinatago. Tapos nagamon pa ng investigasyon sa Blue Ribbon, sa NBI, lahat gusto imbestigahan. Yan ba nagsisinungaling? Wow! Ngayon lang ako nakakita na nagsisinungaling. Ino-offer ang lahat. Open book siya sa lahat. Common sense. At naka-video po yan. Oh, naka-video pa kumpleto. Ang hindi kumpleto, utak ni Pinky. Saka utak ng mga, sabi ni Senator Marcoleta nga, yung mga ahensya na ayaw mag-imbestiga. Ayaw tumulong. Tumutulong na nga lahat ng tao eh. Di ba? Kamukha kayo, kahit kayo mga audience, nakakatulong kayo kahit papaano. Kasi yung kagustuhan natin na maimbestigahan to, malaking tulong na yun. At nasaan ho ngayon ang
kliyente po ninyo, sila po ba ay kumbaga ay may proteksyon at seguridad? Opo, nag-iingat lang kami dahil bago pa sila lumabas ay meron na talagang threats, no? Grabe. Kwan yan. Kaya nag-iingat sila, nasa isang lugar sila, pero kwan ito, hiwa-hiwalay naman. So okay lang. At yung mga threats po ba yun na yun ay inyong officially pinablatter or iniulat sa mga otoridad? Hindi na namin kasi mga text messages, and I do not also know the intention of that military officer who sent the text message, no? Kaya hindi na namin blinapper. So active ho ba? Yung Yes, military? yes. All right. We'll just take a short break. Ari raw ang luggage deliveries during the time of former President Rodrigo Duterte, and at least one photo included in the affidavit may have been taken during the time of former House Speaker Lord Alan Velasco. You know, the ombudsman has a lot of conclusions already before even investigating. Ang sinasabi niya, may intelligence report daw siya na yung isang picture doon captured a delivery during the time of Congressman Lord Velasco, no? Well, he might as well do the entire investigation, hindi partial, no? Yung gusto ni Pinky, pirmahan yung partial report. Ay, Diyos ko po. Tatapusin mo na? Hindi mo sinama yung 18 Marines doon? Hindi mo sinama si Martin doon? Pati yung mga Bersamin, alam mo yung lahat ng pangalan, hindi mo sinama? Napakagulang nyo! Yung mga Pinklawa naman, pirma naman sila. Oh, bakit? Ayaw kasi nila mawala ng boto sa 2028. Kasi pag sila hindi pumirma doon sa partial report, tatakbo, ang lakas mangarap ng babaeng senadora na yon. Hindi ko mabanggitin ko ng pangalan, lakas ng mangarap maging presidente ka. Pag siya hindi pumirma doon, magagalit mga loyalista sa kanya. Ang daming loyalista rin, kahit paano eh. Million din yung mga yan. Mawawalan siya ng boto. Kasi alam niya, tatakbuhan ng mga loyalista, hindi DDS eh. Ang tatakbuhan ng mga yan, malang iba, Pinklawan. Yun ang iboboto nila. Kasi wag lang malagay si Sara Duterte bilang pangulong bansa. Di ba? Oh, kaya pumirma siya eh. Para sa report, pipirma ka. Sipin mo yan. Oli ka, nagpatawag ka, investigasyon, oli ka. Investigasyon. Meron na ako, sir. Meron na akong partial report. Ito, pirmahan na yan. Teka muna, sir. May mga testigo pa. Hindi, wag na. Pirmahan na yan. Ganun ba? As I said, ang dami na niyang nasabi, hindi pa nga niya kami pinapatawag. Ganyan si Pinky. Iisa naratibo nila, no? Dito, may naratibo rin kalaban niya. Isa pa sa Senado, may naratibo din. Hindi pa nga pinapatawag, may ano na sa agad si Pinky, pumirma ka na Marcoleta. Isa sa kondisyon, papatawag ko, pumirma ko muna. Senator Marcoleta, di ba sinabi ni Pinky yan? Grabe ka, binibigyan mo ng kondisyon. Pang official, kumbaga summon or something. Wala pa po. Oo. Director Matibag attorney was saying that they have a certification na never nagkasama sa air taxi si Nako at si Bernard Tube purportedly to deliver cash to PBBM's residence in Ilocos Norte. Ano ang sagot niyo doon? Sinabi ni Director Matibag that he was able to get a certification from air taxi that there was no plane that traveled to Ilocos between 2023 to 2025. Yun yung official declaration niya. Bakit niya in-skip yung 2022? At 2022 yung delivery doon. And we have photos to show later on. No? In-skip niya yun kasi yung narrative siguro ni Gorilla 2022, si Duterte time, may deliver. Photo na nasa loob sila ng eroplano, etc. Oo, tama. I was about to ask that. Ano pa ho yung... May photo, may hawak ng malaking ebidensya si Balikod. Hindi pa nila nilalabas yan. Pauna pa lang yan. Hindi pa nilalabas yan. Ilalabas siya pag nakaharap na sa hearing. Kaya dyan natakot si Pinky. Maiipit amo niya. Maniwala kayo sa akin. 100% maniwala kayo. Yan ang maiipit. Tamo, wala ibang dahilan ba't di niya maharap yan. Anong dahilan ba't di mo maharap yan, Pinky? Ano pa ba? Kredibilidad? Ngayon lang ako nakakita niyan. Tagang ebidensya na mayroon kayo para Yun nga po, bolster ang inyong allegation. yun nga po ang gusto namin. Kaya kami nag-file sa ombudsman so that the ombudsman will perform its constitutional duty to investigate. No? Kahit nga anonymous complaint, kailangang aksyonan ng ombudsman eh. Pero, you know, we are in different times now. Umaasa rin ho ba kayo na iimbestigahan pa ito ng Kongreso? Either Senado or Kamara?
Sa House of Representatives, I doubt, no? Because most of them know the verification process ni Saldico. Kasi noon po, pag nag-deliver sa isang mambabatas, nagpipicture sila, then pinapadala sa chat group Grabe. para makita ni Saldico at pinapadala din ni Saldico doon sa mambabatas at sinasabi, oh, complied na ako sa iyo, ha? Kaya pala tahimik ang whore dito sa kay Saldico. Kahit ipit na, tahimik sila. Binabati ko si Sara, impeachment. Oh, ang laki ng Sara, lustay. Tapos si Saldico, napatunayan mismo ng administrasyon na lustay ng pera. Sigurado na nga eh. Billion na pera. Wala sila, tahimik ang whore. Yan ba may malasakit sa kapwa? O talagang si Sara lang gusto nyo? Ginagamit lang mga mamamayan na salita, mahal namin taong bayan. Kasi, di ba yung pastor doon? Yung pastor na akala mo pastor yata ng ng Dimoy. Na sabi niya, mahal, kaya niya i-impeach daw si Sara, hindi para politika, para yung taong bayan, mapanagot yung si Saldi nga, hindi niyo mabanggit-banggit eh. Mas malaki yung kay Sara. Sige, kumpara natin, no? Mas malaki yung nilustay niya kaysa kay Sara. Yung billion eh. So alam nila yung ganong proseso. So I doubt House will investigate, no? Sa Senado, nakita naman natin yung resistance ni Senator Lacson na imbestigahan ito. Payakan dito, Lacson. Wala pang investigasyon pero sinabi na niya na imposible daw yung 805 billion na ma-deliver. Imposible sa utak niya. Kasi utak niya hindi kaabot, walang kakayahan o kapasidad na maabot yung kaisipan na kung paano ma-deliver sa maiksing panahon ang 805 billion. It will take daw so many years. But using his own formula, very possible po eh. Yung kine-question niya, you will need 13,400 pieces of suitcases to deliver that amount. And in fact, if you compute based on the affidavit, you will even go beyond 13,400 suitcases. Parang yung pyramid lang yan eh. Uy, paano kaya ginawa yung pyramid? Di ba? Di ba paano kaya ginawa yung pyramid? Sabi ng mga hindi marurunong. Yeah? Sabi ng mga hindi naka-experience kung paano binuhat yung mga bato. Di ba? Ganun lang yun eh. Paano kaya ginawa yan? Ito ang tulay. Dati, di ba, hangang-hanga tayo. Paano kaya ginawa yung tulay na yan? Paano kaya lumilipad yung aeroplano? Di ba? Pero nalaman mo bandang huli, gano'n lang pala yun. Di ba? Nagkaroon ka ng ikaisipan, nagkaroon ka ng aral, gano'n lang pala yun, Sko. Di ba? Ganito rin to. Nga si Pinky, walang kapasidad yan na malaman kung paano hinakot yung perang gano'ng karami. Tamo, mas kino-question niya nga yung paglagay ng pera sa maleta eh, kaysa dun sa paglabas ng pera sa bangko ng Kabanang Bayan eh. Di ba? Dapat magtaka siya eh. Paano na ilabas? Kasi naniniwala siya, di ba, na may nilabas ng bilyon na pera. Pero, hindi siya naniniwala kung paano magkakasya yon sa maikling panahon, yung bilyon na pera sa maleta. Pero hindi naman niya tinanong sa utak niya, paano na ilabas yon sa bangko? Diba? Mas questionin mo yun. Because 3 to 4 times a week, they would deliver simultaneously to Aguado and Forbes Park. Grabe. At least 20 suitcases per delivery. Grabe, 20 suitcases per delivery. Grabe. At ilang sasakyan ho yun, attorney? Oo. Minsan nga po, 6 na vans eh. Oo. And umabot po sila ng, minsan may 52 suitcases ang kanilang dineliver. Grabe. Okay. And there is proof, attorney, na magtutugma yung bilang ng suitcases sa certain day ng delivery. Yeah. Okay. Now, critics are saying that this could be part of destabilization efforts meant to discredit the ICC, given the timing daw ho ng paglutang at pagdaos ng press conference. Alam niyo po yung timing na sinasabi nila, ano ba yung proper timing para ilabas mo yung katotohanan, di ba? Should it be before EDSA anniversary, during, or after EDSA? I don't know. Hindi ko ma-gets yung sinasabi nilang timing. Pangalawa, destabilization. How can 18 former soldiers, unarmed, destabilize government with their truth? Well, pwede. Dahil nilalabas nila yung katotohanan na ang gobyerno na ito ay bilyon-bilyon ang ninanakaw. At hindi naman kaila sa atin. Ang daming ang ghost projects, kaya nga nag-imbestiga ang ICI. Pero cover up pa rin.
Kanina ho nabanggit niyo, attorney, na may banta no doon sa inyong mga kliyente. Sa inyo ho personally, meron ho bang nagparating ng anumang banta? Wala naman. Wala. Oo. At bakit ho dapat paniwalaan ng publiko ang rest of the affidavit kung pinalalabas ng NBI na may mga umano'y inconsistencies? Naku po, yun nga meron na silang conclusion even before reading and inviting us to clarify any doubt, any portion. So I challenge them, what portion in their affidavit is inconsistent? Hindi nila sinasabi Nakatutok sila sa peripherals, di ba? Nabayaran daw kami, si Sodusta daw ang nag-recruit, no? Mga irrelevant po yung tinututukan nila Hindi yung the core of the issue is whether it is true that they delivered suitcases of money to certain politicians. At hindi po ito na-trash out, attorney, doon sa pag-appear ninyo sa NBI kahapon? Ay, na-trash out po yan. Mahaba nga po ang talakayan namin, no? In fact, nakahilera yung mga investigador dyan, 6 sila, nasa opposite kami ng table, at marami silang tinanong. So, yung sinasabi ni Director Matibag na tahimik daw kami pagdating doon sa nilalaman ng affidavit, hindi po yung totoo. So I challenge Director Matibag na Tama? ilabas niya yung video taken by NBI personnel during the exercise. Tama ha? Inahamon kayo. Ito pa ba sisinungaling? Hinahamon, labas niyo yung video, no? During na kung saan ginagawa nila yung pagkakataon na yon. Magkakatao. Pustahan tayo, hindi nalabas yung video. Sabihin, walang video. Ganyan yung mga yan. Yan ang laban ng mga yan. Di ba? At halos 3 araw pong nagtatanungan. Ang NBI, tinatanong nila yung mga sundalo. Will more alleged bagmen, attorney, come out? With due respect, Willard, no? I object to the term na bagmen sila. Okay. They should be properly referred to as delivery boys, if you may, no? But never bagmen. Kasi ang bagmen dyan, sila Saldico, no? Yun ang bagman. Yung mga, hindi ito ang mga bagmen. So, ang tanong po ninyo ay, meron pa bang lalabas? Siguro po ay hihintayin natin na makapagmuni-muni ang ilan pang mga kasamahan nila na kung handa ba silang magpakasundalo para sa bayan. Yun, ang ganda ng sabi na yun. Kung handa silang magpakasundalo para sa bayan. Ang ganda ng words na yun. Needless to say, attorney, meron talagang kayong kinakausap pa na more, kumbaga, colleagues nila. Tapos na po ang aming pag-uusap. Kumbaga, nasa sa kanila na ang desisyon. At dumadaan po sila sa mga may mga priest friends ako na kumakausap din sa kanila para masatisfy lang din ako na nagsasabi rin sila ng totoo. At ito po ba ay wala na sa serbisyo ngayon, sir? Wala na sila sa serbisyo. Alright. That's all the time we have with attorney. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito na patunayan talaga natin na lahat na nailatag na ebidensya. Tama ang INC. Ano pa ba kulang para magsimula kayo? Hintayin pa ba natin yung maleta mismo magsalita? Hindi, malaman yun. Ano pa ba kulang? Pinky, tanongin kita, ano pa ba ang gusto mo? Ano pa ba kulang? Yung pirma ng partial? Ngayon ka na nagpapirma. Ngayon ka lang. Anong ginagawa mo nakaraang pa? December, January, February. Nagkakaipitan na ngayon kaya papapirma? Obvious na obvious ka na eh. Diba? Ano na? Diba? Maraming salamat. Isang matalinong talakayan. Isang maraming matututunan na pag-uusap. Isang makabuluhan na itong talakayan na to, mapapatunayan natin talaga dito ay nakitang-kita na ang katotohanan. Okay, mag-ingat lahat kayo. Paalam sa inyong lahat.